So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ito po yung yung pumutok na balita talaga kanina eh. Saan na ba yun nawala? Yung Peanut Gallery Media Network. Oo. Yung pinamumunuan nga po ni Mabanta. Alam nyo, kanina may tumawag sa akin kaninang vlogger eh. Sabi sa akin, si Franco Mabanta ba yung nasa video? Bakit parang bakla? Sabi sa akin ganyan. Sabi ko, ang alam ko talaga sila is yun eh. Okay na yan. Pero sabi dito ni Yusik Claire Castro, Castro shows photo of the arrested social media personality and Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta with the Duterte family. O pinakita nga daw po ni Yusik Claire Castro yung mga picture nga po ni Franco Mabanta na kasama yung Duterte family. No? Mabanta was arrested for alleged extortion of former Speaker Martin Romualdez. Totoo ba yun? Extortion? So ayan na, so ito pinakita ni Yusik Claire yung mga pictures. Actually, may picture pa nga sila ni Bongo eh. So ito yung video na ata, no? So ito video na po ito. Kilala po ba siya kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos? Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Nangungulangot si Harry Roque. Quick follow-up sa inyo pong pagkakaalam, Yusek, ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga Duterte? Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Okay, so ngayon mga kababayan, no, itong si Mabanta ba talaga, DDS ba talaga? O ito ba totoo ba na siya ba nagtrabaho kay PBBM? So una sa lahat mga kababayan, no, alam naman po natin no, itong PGMN po na to, isa ito sa mga kritiko po ng admin po na to. At minsan po talaga saliwa yung mga statement ng mga yan. So sobrang palpak minsan niya kapag nagbatikos, palpak talaga, no. Ngayon kung ang tanong naman dito, no, kung ano ba yung relasyon niya kay PBBM, well, sagutin natin. Diba? Kasi wala, naka-public to eh. Na magtago natin. So ito, nabalita ito noong 2018. Bongbong Marcos taps Franco Mabanta as social media director. Okay. So mga babae, no, tingnan nyo 2018 po ito. Ito po yung mga panahon nung si PBBM po wala po sa posisyon sa gobyerno. Kasi nga po hindi po siya makatakbo bilang politiko. Kasi kakaano niya lang dito, no, kakatakbo niya lang dito, no, Vice President, no, 2016 so 2018. Tapos 2019 naman mga babae, hindi po siya tumakbo kasi nga po meron po siyang hinihintay na kaso laban kay Lenny. So ginawa ni PBBM, no, nag-vlog. So yung mga unang episode po talaga, no, ito nagtanong-tanong ako yung mga unang episode po ng PBBM vlogs, si Franco Mabanta po talaga gumawa nun. Ayun na nakuha kong kasi hindi pa naman ako political vlogger nun 2018 di ba? Pero kung base po sa mga matagal na po dyan na nakadikit po kay PBBM, nakakilala po natin, di naman natin pwede itanggi. Kasi ayun ang totoo na si Franco Mabanta nga po, naging social media director nga po ni PBBM at yung mga lumang episode, yung mga unang labas na episode nga po ng BBM Vlogs, si Franco gumawa nun. Siya nag-edit, siya nag-shoot, gano'n. So ngayon mga babae, dito na. Okay, ito na. Ngayon, mga ka-streetwise, hanggang kailan siya nagtrabaho kay PBBM? Actually, nung sinasabi ko nga mga ka-streetwise, no, pagpasok po ng Unit Team 2022, hindi ko po siya nakita sa HQ. Hindi ko po siya nakita sa HQ. May mga GC po kami noon na mga kasama namin sa HQ tsaka mga ibang mga influencer. Hindi naman siya
Hindi ko siya nakasama sa GC. Kasi yung iba nakasama ko eh. Si Emerald nakasama ko sa GC. Si Pat din, yung mga naging USEC, nakasama ko sa GC. Si Maharlika nakasama ko sa GC. Pati yung iba, yung iba pa, marami, sobrang dami namin nun. Itong Franco Mabanta, mga kababayan, no, noong 2022, hindi ko po siya nakita sa HQ. Hindi ko lang alam kung magkakasali silang kami. Hindi ko rin po siya nakasama sa mga GC, sa mga group chat. Ibig sabihin nun, baka nung mga bandang mga panahon na yon, baka wala na siya kay PBBM. Baka lang, ha. Pero malinaw mga kay Streetwise, no? Pagpasok po ng PBBM admin, wala na po si Franco Mabanta kay presidente. Sigurado ako. Sigurado ako hindi na siya kasali. Kasi kung naka PBBM pa yan, nasa circle namin yan. Di ba kayo natatawa ako sa mga bobong mga DDS eh. No, yan, si Franco Mabanta, pro Marcos yan. Putang linaw-linaw naman ang nakalagay dito. Tingnan nyo ha. Una 2018 pa yan. At merong balita dito no, from News 5, sabi dito, dating social media director ni President Bongbong Marcos, si Mabanta. Ibig sabihin nun, dating social media director dati. Puta mga dinas, mga bobo ba kayo? Ibig sabihin nun, kung ano man ang ginawa ni Mabanta from 2022 hanggang ngayon, wala nang kinalaman ni Presidente dito. Bobo mo naman eh, bobobo nyo naman eh. Puta kaya kayo natatawag na bobo, ang bobo ng logic ninyo eh. Yan si Mabanta, Marcos yan. Dating social media director nga eh. Ngayon ang gusto ko talaga malaman dito, ano ba yung naging rason kung bakit nawala siya sa sirkulasyon sa PBBM admin. Well, syempre may mga nakuha tayong mga balita na may ginawa dong kalokohan, meron dong hiniling na pwesto sa gobyerno na hindi binigay. Ayan ang mga bali-balita na nakuha natin, pero mahirap mag-confirm, di ba? Kasi mahirap mag-confirm, pero ayan ang mga nakuha nating info. May ginawa kalokohan daw. Sabi, humihiling daw po ng posisyon sa gobyerno, hindi naman daw po naibigay sa kanya. Pero putang ng bobo ng logic talaga ng mga DDS, no? Ano yan? Dikit kay Marcos yan. Kaya nga dating social media director, kaya nga dati. Ano pang hindi nyo naintindihan doon? Ewan ko ba dyan sa mga yan? Oo nga, sa bagay, no? Sa bagay nga, yun nga, oh. Maraming mga pro-BBM dati na ngayon anti-BBM na. Madami, di ba? Si Trixie, si Vic Rodriguez. Sa PCO, madami. Yung Pam Gardoche. Dating PCO dati yun. O ngayon, anti-Marcos na din. May kasama siyang isa eh. Nakalimutan ko yung pangalan ng lalaki. Kalimutan ko na eh. So ngayon, mga kabayan, no? So, continue natin. So ito, pinost ito ng ni Juan Sandugo. Ito malupit to eh, no? Alam ko bawal i-post ito eh, pero pinost niya. Ayan ha. Si Juan Sandugo ayan, follow nyo yan, si Juan Sandugo. So dito niya po shinare yung usapan ni Mabanta at saka ng NBA agent. Well, alam ko bawal talaga i-post yan, pero naka-public na eh. So pwede ko nang gamitin. Tama, di ba? Problema na ni Juan Sandugo yan, no, di ba? So ito pakinggan natin to. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Malapit na kami, sir. Dito sa na kami. Siguro mga one. Sir, tatawagan ko na si sir? Si Jimmy? Si Jimmy, Paano bang ano naman yun, sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya paano ko papakilala? He's there lang, naka-face mask. Siya lang yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyan lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy. Papasok mo sa driveway. Paano, sir? Ibigay mo lang. They're my trusted people. Sa kotse, sir? Or paano ba? Idadrop sa sakyan nila? Paano, sir, sir? So So ito sorry. Hindi ko na yung video, no? So itong video po na to, ito yung usapan ng NBA agent at saka ni Franco Mabanta kung kailan nga ibibigay yung pera. So ngayon, ito ang usap-usapan dito, no, na nakuha nating info, no, na inutos talaga ni Mabanta sa mga tauhan niya na kunin nga po yung mali-malitang pera. Kasi nga po, doon daw po sa lugar kung saan nga ibabagsak yung pera, may CCTV. So at least hindi siya makikita. Yung mga tauhan niya lang. Yung tao ko, bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Dalawang tao na naka-face mask. So you can just see here. Pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll sige, receive the bags. Bali, Very simple. Ilan sila, sir?
Dalawa, pero kaya na yung tatlo. Dalawa. Okay po. Kasi ano to sir, tatlong maleta. Kaya yung bati. Alam niyo, ito. Alam niyo, natatawa pa ako sa mga bobong mga DDS di ba? Sabi ng mga bobong mga DDS, no, na yung maleta daw po na ginamit ng NBI, yung maleta na may lamang pera, kasi may lamang pera talaga no, yung maleta. Pero mukhang fake money ata yung nilagay nila doon, no? Ang sabi ng mga bobong mga DDS na yung pera daw po na nilagay sa maleta ng NBI para pang entrapment, pera daw po ni Romualdez. Tangina talaga mga DDS na to. In the first place, anong kinalaman ni Romualdez dyan? Sabi pa ng mga bobong mga DDS, ay, ang lakas talaga ni Tambaloslos. O naka-freeze na yung account, nakakuha pa ng 75 million pang entrapment. Puta, mga bobo talaga kayo. Entrapment ng NBI? Galing kay Romualdez? Isipin nyo nga pa sasabihin ninyo? Paano nangyari yun? Sige nga, explain nyo nga. Puta, ibig sabihin ba yung NBI walang sariling pera pang entrapment? Ayun ba ibig sabihin nun? Anong klaseng katangahan itong mga DDS talaga, no? Puta, kung meron mang bobo sa buong mundo, puta, DDS talaga yon. Anong klaseng? Oy, puta, ang lakas talaga ni Tambaloslos. Yung pinang-entrampet ng NBI, galing kay Tambaloslos yan. Kahit naka-freeze na yung mga account, putang bobo ninyo. Tingnan ninyo Puta, hindi ko makuha yung logic Yung NBI, ito sa mga bobong mga DDS yung NBI, mga kababayan, under po yan ng DOJ. So, ang DOJ, under po sa presidente. O si Tambaloslos, kasi sinasabi ninyo, si Tambaloslos, congressman. Hindi na po siya House Speaker. Si Tambaloslos ay parte po ng legislative. Paano may kukulik ngayon si Martin Romualdez sa NBI, aber? Sige nga. Explain nyo nga yun. Anong klaseng katangahan to? Ang tanga-tanga nyo talaga. O di ba, paano nyo kukonekta yun? Paano nyo kukonekta yun? Na yung pera na ginamit ng NBI galing kay Romualdez. Paano nyo? Paano? Sige nga. Paano? Puta, parang pinapalabas ninyo na walang pera yung NBI para pang entrapment. Ganon? Bobo talaga ng hayop. Bobo talaga, no? Grabe, no? Matalino, mga matalino mamera. Mga bobo, puta, bobo talaga. Kaya na yun, don't worry about it. Tapos anong suot sir na damit? Alam naman lang na tatlo yan. Okay, anong suot na damit sir? Naka-jacket parehas. Jacket. Sige Tsaka sir. basta yung naka-face mask. Okay sir, sige sir. Thank So you. tatawag ako sir kay Jimmy no pagdating, tama sir? Ano yun? Sorry. Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin. Si Jimmy, yes, correct. Okay That's sir. right. Tawagan mo Okay lang sir, sige sir. Thank you sir. siya. Okay, see you. Okay, bye-bye. Okay sir. See you! See you sa kulungan na pala. Sabi ni, saan na ba tayo? Sabi ni Mabanta, okay sir, see you. ang see you niya na pala sa kulungan na. Wag ganon. Pag gagawa ng illegal, wala nang see you. Oo, kasi gumawa na ka ng illegal, gusto mo pa siyang makita ulit. Wala nga. So ngayon, mga babae, ang nakakatawa kasi dito, ang nakakatawa ngayon dito, ito yung statement ng Peanut Gallery Media Network. Medyo mahaba siya, no? Pero ang sabi niya dito, so ang nag-post dito si Mabanta rin mismo. Sabi niya dito, we are innocent. This was a setup. O sige nga. Paano this was a setup? Ang lakas ng ebidensya. Doon pa lang bullshit na Baka di niya siguro alam na habang sinusulat niya to, na yung video na kausap niya yung NBA agent na pinilay natin kanina, baka di niya alam na viral na pala. So paano mo nasabi na ikaw ay inosente at ikaw ay na-set up kung yung usapan ninyo ng NBA agent talagang ang lakas ng ebidensya na mayroong maleta pinag-uusapan, pinapakuha mo yung maleta sa 3 tao na naka-face mask at yung maleta ay para sa'yo. Paano magiging setup yun? So yung usapan ninyo, setup din. Ha? Hindi, ewan ko lang pero by the way, sabi dito, over the last 5 months, PGMN completed immense, ito malupit no? Immense, comprehensive, painful research
on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. Alam niyo, yung sanang banggitin si Martin dito, pero nadadrag po talaga yung pangalan niya eh. So ngayon, mga kababayan, no, ang tanong dito, bakit ka tumanggap ng pera? Sabihin na nga natin, na totoo yung sinasabi mo, no, na meron kang research, di ba, immense, comprehensive, painful research ang ginawa mo para mapatunayan na magnanakaw si Martin Romualdez at ilalabas mo yung video. Ang tanong dito, ba't tumanggap ka ng pera? Di ba? Ba't tumanggap ng pera? Alam niyo yung sabi ni Martin Romualdez, kinukutungan ako ni Mabanta. No, sinisingil ako ng 350 million para wag lang daw ilabas yung video laban daw sa kanya, kay Martin. Puta, in the first place, ikaw nag-set up eh. Sinetap mo si Martin eh, tapos ngayon, sasabihin mo, ikaw naman na-set up. O nga, no, di ba? Siya nag-set up eh, di ba? Set up, pero siya nagbigay ng instructions. Samantalang, bobo naman sila. Actually, no, meron silang dalawang babae minsan na ginagawang puppet ni Mabanta. No? Sali-saliwa yung yung logic eh. May dalawang babaeng host doon sa PGMN na yan. Tapos minsan gumagawa ng video sa flood control, sa corruption sa Pilipinas. Tapos palpak yung narrative. Honestly, palpak yung narrative talaga, sobrang palpak, no? So, itong mga host po na to, ng mga babae po na to, punta po mapayag kayo na nagiging puppet kayo ni Mabanta? Ganun nila ba kababaw yung tingin ninyo sa sarili ninyo na magpapagamit kayo sa isang tao na sinasabi nga daw po nagbabribe rin ng mga politiko at tinatakot para magbayad ng pera at nagiging kasangkapan kayo doon, pumapayag kayo doon? CJ Hero, no? CJ Hero yung isa. Yung isa, Halili ba yung pinido ng isa? Hindi kasi ako matanda sa mga pangalan pag hindi importante sa akin. Sabi niyo to, no? Sabi dito, there is no extortion, there is zero threats from us. That's all bullshit. The evidence provided shown one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Ano talaga, no? Romualdez did this to silent us. Puta na, Romualdez na naman. Sige, kwento mo sa pagong. Ayokong basahin yung Romualdez. Okay. So, hindi ito. Sige. Alam niyo naman yung stand natin kay Martin eh. Yung stand po natin kay Martin, mga kababayan, no? Hindi natin sinasarado yung pinto na siya po posibleng kasabwat sa nakawan sa flood control. Hindi natin sinasarado yan. Pero syempre, bago na tayo mambintang, dapat may ebidensya tayo. Ayun lang po yun. So, ano bang ebidensya na nilabas ng ombudsman? Puta, walang kwenta eh. Di ba? Si Gutesa, 18 Marines, yung dalang babaeng naka-face mask, tsaka si isa, no, yung mag-asawang Diskaya. Hindi ko matatanggap yung ebidensya na yun. Hindi ko matatanggap yun. Ang maganda nga dito, ilabas na lang po ni Mabanta yung video eh. Labas mo na lang yung video para baka mamaya baka kasi meron siyang alam na hindi natin alam. So mga DDS pala yung hindi kasi ito, no. Sinasabi ng mga DDS na pro Marcos daw po itong mga to. Pero matagal na pong wala yan. Kasi kung talagang pro Marcos hanggang ngayon yan, dapat nasa circle namin yan. Dapat kilala namin yan. Kasi marami kaming kilala mga babae na mga talagang pro Marcos na sumusuporta pa kay PBBM at sa admin na to na hindi naman vlogger. Di ba? Hindi naman sila social media influencer sa Facebook. Kasi wala lang, sumusuporta lang sila. Yung iba mga leader ng NGOs, leader ng mga parallel, yung mga yan. Kilala namin yung mga yan. Pero syempre, hindi naman binabanggit yung kung sino sila kasi nga po, mga pribadong tao. So kung pro Marcos yan, dapat kilala namin yan, nasa circle namin yan. Bobo ng mga DDS, bobo talaga ng mga to, no? Pero ang malinaw dito, may pinakitang picture si Claire Castro na kasama niya nga po yung mga Duterte. So baka pwede tayong magsimula. So yun mga babayan, no? So kayo po, no, masasabi nyo nga po dito, no, sa pag-aresto nga po dito sa PGMN. Actually, no, wala ano yan, maraming follower yung PGMN. Alam ko maraming follower yan eh. Pero hindi naman ganun kalaki engagement yan. Tinan ko nga, PGMN. Naka ano na ba yung page niya? Dito pa pala. 600,000 follower. Madami. Pero yung wala hindi ganun kalakas yung ano niya, yung page. Mahina. Mahina yung page. Hindi siya ganun kalakas na kada post
more than 50,000 yung engagement. Wala, mahina.